Talk about timing for a video allegedly of the president using illegal drugs making the rounds on social media on the day of the third SONA, something that was strongly belied by a high-ranking official who also called for an investigation on the said matter. Patrick De Jesus has more. Maging mapanuri tayo. Huwag tayo basta-bastang maniniwala rito. Iniulit ko, ako mismo, personally, isang tingin ko pa lang nakita ko na ito eh. Sabi ko, wala ito. No? Kayo na mismo maghusga. Tignan nyo itong maigi itong larawan na ito. Department of the Interior and Local Government or DILG Secretary Ben-Hur Abalos vehemently denied that President Ferdinand R. Marcos Jr. is the one in the video circulating online allegedly involved in the use of illegal drugs. Secretary Abalos also labeled the distribution of the said video as malicious. He has ordered the Philippine National Police to form a task force to investigate this. The secretary said that based on the features alone, it is unlikely that the president is the one in the video. Sa gitna po ang larawan ng ating Pangulo. Yung pong nasa baba ay ang larawan ng allegedly ang ating Pangulo raw. Tignan nyo ang tenga. Tignan nyo maigi ang tenga rito. Pagmasdan nyo, yung larawan ng ating Pangulo sa kaliwa, yung earlobe na tinatawag, yung ano bang tawag dito sa Tagalog, lambe, no? Earlobe. Tignan nyo yung nasa kanan. Diyan pa lang makikita nyo. Bakit ko sinasabi ito, mga kasama, dahil napakaraming kumalat sa social media ng mga AI, ng mga peke, sari-sari naghahalo sa mga panahon ngayon. Talagang imbestigahan nilang maigi ito. Probably, tawagan nila at they coordinate also with the ICT. No? At kung anong findings dito, no, malaman kaagad ng ating publiko. Sa tagal na kakilala kong ating Pangulo, ako'y naniniwala, no, at ako'y nagsasabi that he does not indulge in this kind of activities. The PNP stated those spreading malicious and fake videos may face charges under the Cybercrime Prevention Act. We will determine and establish the criminal and civil liability of all persons na nagpapakalat po nitong malicious video. Ang penalty po is minimum of 4 years, maximum of 8. Prison correctional po ang penalty ng kahit sino mang nagpapakalat ng malicious video. Secretary Abalos also questioned why this was done by a group during an activity outside the Philippines. Tanungin natin ang sarili natin. Bakit kailangan gawin sa abroad? Bakit hindi rito ko talagang totoo yan at kayang panindigan ng mga taong ito? Ganun kasimple. For Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., the video is fake. He then called on the authorities in the US to investigate the group that spread it. May nagpakita po sa akin kanina lang ng isang video na di umano'y maisog na convention sa Los Angeles, California kung saan nagpalabas po sila ng isang video na ang gusto po nilang palabasin, ito po ay video ng ating Pangulo na may ginagawang hindi kanais-nais. Pero kitang-kita po dito sa video na hindi po yan ang ating Pangulo. Peke po ang ginawa nila na video at obvious po na ito ay gawa-gawaan lamang. Bakit po sa Amerika? Yan po siguro ay parte ng plano nila upang sila po ay hindi masubject sa jurisdiction ng Philippine authorities. Secretary Teodoro added, this might be one of the steps to destabilize the administration of the president, but he stressed they will not be deterred. Etong mga isip-batang mga attempt na mapahina ang ating saligang batas at mga institusyon ay mariin po naming tututulan at lalabanan. Kami po ay makikipag-ugnayan at makikipagtulungan sa lahat po ng ahensya ng gobyerno upang masugpo itong mga nasa likod nitong hindi kanais-nais at karumal-dumal na plot na ito o mga gawain na ito
Patrick De Jesus from the National TV for a new and better Philippines.